Makikita niya, Mr. Maravillas. Bukya na naman po. May dalawa na present mga kababayan sa Senate Floribon Committee kahapon ni Ping Lacson. Makikita niya, Mr. Maravillas. Yeah, sabi dito sa balita, si Ping Lacson mismo, yung chairman ng committee, Senate Floribon Committee, ang nagsabi, witnesses claims not enough to implicate Romualdez. Cites lack of evidence. Mission di pinaniwalaan bagkos inimbestigahan. Tapos, papaniwalaan ng witness na walang maipakitang muka at walang pangalan. Tama din naman, sabi ng isang netizen. Ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siyang nagmamay-ari, bagong may-ari ng number 30, Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paano yan mga DDS? Mga atat na idiin si Martin Romualdez. Makikita niya, Mr. Maravillas. Bukya na naman po. May dalawa na present mga kababayan sa Senate Floribon Committee kahapon ni Ping Lacson para idiin si Martin Romualdez. Sasabi property binili sa Makati City. Mission field po. Makikita niya, Mr. Maravillas. Yeah, sabi dito sa balita, si Ping Lacson mismo, yung chairman ng committee, Senate Floribon Committee, ang nagsabi, witnesses claims not enough to implicate Romualdez. Cites lack of evidence. Mission failed mga kababayan. Yan kasi si Gutesa nga mga kababayan na walang takip yung muka. Hindi pinaniwalaan kasi paano mo naman paniniwalaan yon? Mas familiar pa sa affidavit niya si Marcoleta kaysa kay Gutesa mismo na nag-execute ng affidavit na peke. Ngayon may witness uli mga kababayan na tinago sa pangalang Joy at Maria. Ayan o, Joy Maria Link Curly Discaya to company allegedly owned by Martin Romualdez. Pilit ninyong sinasabit si Martin Romualdez na sa katotohanan hindi man po sabit. Gusto lang ninyong isabit. O di ngayon, bukya na naman po kayo. Sabi dito, witness na may muka, di pinaniwalaan bagkos inimbestigahan. Tapos, papaniwalaan ng witness na walang maipakitang muka at walang pangalan. Tama din naman, sabi ng isang netizen. Pilit na pilit kasi ninyong dinidiin. Pilit ninyong dinidiin si Martin Romualdez para idemolish. And finally, isabit mga kababayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala talaga. Sabi mismo ni Ping Lacson, ibigay ko sa inyo po yung kwento mismo. Yan sabi mismo ni Ping Lacson, witnesses claims not enough to implicate Romualdez, cites lack of evidence. Yan yung mga witnesses mga kababayan na iniharap kahapon. Parehas mga taong lipod. Yan tawag namin sa mga ganyan, ayaw magpakilala. Taong lipod, inkanto, hindi makita yung muka, may takip. Ang ibig sabihin kasi ng lipod sa amin, may takip. Taong lipod. Paano mo papaniwalaan ang mga testigong ganito mga kababayan? Alatadong plante. Kaya sabi dito sa balita, Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Monday acknowledged during the Senate Floribon Committee hearing that testimony presented by witnesses was insufficient to implicate former Speaker Martin Romualdez, effectively conceding that no evidence has been established against him. I repeat, sabi po ni Ping Lacson, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead. Kasi mayroong connection, but of course, dininay naman ni Curly Discaya. So, let's leave it at that, sabi po ni Ping Lacson. Pwede pa pakinggan natin yung pagtatanong ni Ping Lacson. Ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na It's naginip ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakabas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon
at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siyang nagmamay-ari, bagong may-ari ng number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yun? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify doon sa taong kikilalanin. Thank you, PG. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya po nang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sinasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabi ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Yan ang sinasabi natin, pilit na pilit kasi yung pag-implicate kay Martin Romualdez. Malinaw na paninira lang po. Yan sabi dito sa balita po. Earlier in the proceedings, Curly Diskaya denied the allegations attributed to him, telling the Senate, hindi pa kami nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi namin alam kung anong itsura ng mga bahay dyan, sabi ni Curly Diskaya. The statements were made following testimony from two witnesses identified as staff of a former tenant of a South Forbes Park property who claimed that Diskaya introduced himself as a contractor, mentioned Romualdez as the buyer, and allegedly asked occupants to vacate the premises. Lahat chismis po, mga kababayan, kwento-kwento lang, narinig. Sinabi dito, as of the hearing, no deed of sale, contract, or payment record naming Romualdez has been presented before the committee. Records also show that Romualdez was not the tenant, not the owner, and not a party to any transaction involving the property. The Senate inquiry arose from a dispute involving a non-renewed lease. Lacson's remarks placed on record that the information provided by the witnesses did not meet the threshold to implicate the former speaker, particularly in light of Diskaya's sworn denial. Paano na yan? Yung mga taong akusa ng akusa kay Martin Romualdez. O di ba? Paya na naman kayo. Bokya, mga kababayan. Sabi ng abogado po ni Martin Romualdez, there's no evidence niya. Only hearsay and possibly perjured statements and therefore nothing to answer. Sabi dito, Romualdez lawyer calls Senate allegations logically, physically impossible. The claims niya come solely from the staff of an evicted tenant unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. Saka, o di ba malinaw? Pakinggan natin mga kababayan yung full statement ni Atty. Pardo, spokesperson ni Martin Romualdez. Mga kababayan, in relation dito sa nangyari kahapon na hearing ng Senate Law Ribbon Committee. Good afternoon. This is Ade Fajardo, a legal practitioner based in Pasig City. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Diskaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property.
there is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Thank you. Walang dapat sagutin at walang pananagutan po si Martin Romualdez. Puro lang hearsay. Ano kayo ngayon? Payag kayo. Iba po, malinaw na paninira po ang ginagawa ninyo laban kay Martin Romualdez. Zero document po linking Martin Romualdez doon sa sinasabing property na pinag-usapan po sa Senate hearing. No deed, no contract, no payment, no role. So ang pinupost nila mga kababayan kahapon na hindi man po mobra, testimonya mula sa tenant staff, yung si Joy at si Maria, yung claims na narinig ko, nakita ko, name dropping lang po and guilt by association. Pag ganyan po, malinaw na chismis, hindi po ebidensya. At sabi ni Curly Discaya, never pa niya akong pumasok dyan sa Forbes Park. At hindi ko nga niya alam kung ano mga itsura ng mga bahay dyan. Kung hindi siya nakapasok pa doon, so paano lalapitan niya yung sino man doon sa property? Saka introduce yung kanyang sarili para i-vacate yung property. Hindi pa man nakapasok. So he could not, mga kababayan. So ang sinumpaang salaysay, laging talo ang anumang chismis. So malinaw ang na-establish, mga kababayan, sa naging Senate hearing kahapon. Si Martin Romualdez was not the tenant, not the owner, not the buyer, not the seller, not the beneficiary. Tulad na gusto nilang paniwalaan natin sa kanilang kwentong chismis. Kasi po, ang ownership ng isang property, pinatutunayan ng mga dokumentos. Hindi yung kwento-kwento lang ng kung sino-sino na narinig lang. Iba po, ang isang abogado, halimbawa, knowing someone is not a proof. Seeing someone is not ownership. Kung ang chismis, mga kababayan, will be allowed na mapalitan ng mga ebidensya, ang sino man pwedeng iakusa ng kahit ano, mga kababayan. Tama po? Pag ganyan po, peligroso yan sa bawat isa sa ating mga mamamayang Pilipino. Dapat we have to stick to the facts. Dapat dokumento ang pagbasihan natin, hindi yung puro drama. Dapat po katotohanan, hindi yung puro ingay lang. Kaya sabi ni Ping Lacson po, yung sinasabihan niya, yung claims ng mga sinasabing witnesses, not enough to implicate Romualdez. Cites lack of evidence. Walang ebidensya. Iyakan na naman niya, Mr. Maravillas. Yung mga DDS, yung kampo ng mga Duterte na atat na isabit si Martin Romualdez sa mga anomalya. Mag-present kayo ng ebidensya at credible witnesses, hindi yung itong mga testigo ninyo na puro lang chismis yung alam. At nakatakip pa yung muka, mga kababayan. Yung isa, hindi nakatakip yung muka, si Gutesa, na nagsabing nag-deliver siya ng mali-malitang basura, hindi na nagpakita. Yung affidavit niya, pigi yung notaryo. Wala talaga po. Wala man talagang kasalanan si Martin. Pilit lang ninyong nilalagyan ng kasalanan para idawit pati yung ating Pangulong Bongbong. Yung ating Pangulo mismo yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Gusto ninyong isabit si Martin para maisabit yung ating Pangulo. Huwag kami mag-present kayo ng ebidensya kung gusto ninyong ipakulong si Martin Romualdez, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinailan ng impeachment. Mamaya, yun ang topic natin, mga kababayan. But anyway, ayan man lang po muna yung ating kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.